Mapagpalang araw, lalawigan ng Marinduque. Pasadahan muna natin ang ating mga balita ngayong araw. Salamat sa inyong pagsama sa ating ekuhan at balitaan. Mapagpalang araw, lalawigan ng Marinduque. Pasadahan muna natin ang ating mga balita ngayong araw. Salamat sa inyong pagsama sa ating ekuhan at balitaan.
Duque, 11 beses nag-try na kumuha ng bar exam, pero ngayon po ay isang ganap ng abogado. Muli po, magandang gabi po sa lahat ng ating mga kabarangay at mga kababayan na ngayon po ay nakatune in sa ating programa. Tayo po ay live ng Sumasayang Papawid sa pamamagitan po ng Marinduque News TV Lucky 7 Channel 3. Napapanood po tayo sa bayan ng Gasan, bayan po ng Buwak at bayan po ng Mugpog. Naka-live na rin po tayo sa ating official YouTube account www.youtube.com/Marinduque News. Gayon din po sa ating official Facebook account sa atin pong Marinduque News. At naka-live din po tayo sa ating official website sa www.marinduquenews.com. Kaya naman sa lahat po ng ating mga kapamilya at mga kabarangay, isang magandang gabi po sa ating lahat. It's January 8. At kumusta po ang selebrasyon ninyo ng inyo pong Three Kings at ng inyo pong New Year? Mga kababayan, mainit nga pong pinag-usapan at ang mga netizen ay hangang-hanga sa atin pong panauhin ngayon dito sa ating special program ng Erguhan at Balitaan with DJ Myong, sapagkat isang 59-year-old nga ni po na ang kanyang pinagmulan ay mula po dito sa bayan po ng Santa Cruz, Marinduque. 11 beses na nagtry kumuha ng bar exam, pero ngayon isa nang ganap na abogado. Sa loob nga po ng mahigit 3 dekada, ang bar examination ay nanatiling pangarap at pagsubok para kay Eduardo Rivera Regio, isang 59 anyos na tubong Marinduqueño ang kanya pong mga lolo at lola, na pinatunayan na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis kundi sa tibay ng loob. Noong 2025, matapos ang ika-11 pagtatangka, tuluyan ng nakamit ni Regio ang matagal niyang inaasam ang maging ganap na abogado. Sa panahong marami ang sumusuko dahil sa edad, pagod o paulit-ulit na kabiguan, pinili niya pong magpatuloy. Unang kumuha ng bar si Regio noong 1993, nasa edad 20 anyos pa lamang. Ayon sa kanya, kinuha lamang niya ito for the sake of taking. Mula 1993 hanggang 2005, 5 beses siyang sumubok ngunit palaging kapos. Matapos nga ni po ang ilang pahinga, muling bumalik ang kanyang pangarap. Noong 2015, muli siyang nag-take ngunit nabigo. At sinundan nga po nitong nakalipas na taon. Ang 2025 bar examination ang itinuring niyang huling laban. Sa pagkakataong ito, mas handa siya physical, mental at espiritual. Kaya naman handang-handa na po para humarap sa ating mga kababayan at mga kabarangay dito po sa lalawigan ng Marinduque. Help me welcome our guest, special guest para po sa ating Erguhan at Balitaan. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Eduardo Regio. Welcome po sa Balitaan at sa sentro ng Pilipinas. Magandang gabi din po pati sa mga taga-subaybay niyo dyan sa inyong istasyon. Opo. Attorney, kayo ay instant celebrity dahil I understand bago ho kayo magbigay ng panayam sa amin ay nakailang interview kayo today. Kumusta po muna kayo, Attorney? Kumusta na po ang pakiramdam ninyo matapos ninyong matanggap at maipabatid sa inyo na kayo po ang isa sa mga naging matagumpay at ganap ng abogado? Matapos na ilathala at ilabas ng Supreme Court ang penal na listahan ng mga nakapasa para sa bar examination. Siyempre, unang-una sa lahat, masaya. Kahit papano, natupad din yung matagal ng inaasam-asam. Ano po ba? Balik nyo nga po kami sa punto, Attorney, kasi kahapon napanood namin yung ilan sa mga panayam sa inyo ng iba't ibang mga estasyon at media, mga networks ay paano ho ba yun? Nandun kayo mismo. Balik nyo nga ho kami sa pagkakataon na nakita nyo yung inyong pangalan sa listahan. Actually, sinadya akong pumunta kasi the time na nag-take ako ng bar at nagdasal ako at nanalangin sa Panginoon na pagkaloob na sa akin, tinanggal ko na yung dating nagkakaroon ba ako ng doubt
Mm-mm. Kumbaga sa ano, pag pinanalangin mo, hiniling mo, dapat hindi ka magkaroon ng doubt, angkinin mo na, sabi niya. So, after na magawa ko yung part ko, as an examinee, natapos ko siya, nanalangin ako, yun yung kinental ko o tinanim sa usap ko, sa isipan ko na dapat wala akong halong pagdududa sa kapangyarihan ng Panginoon dahil ipinagkatiwala ko na sa Kanya. Kaya nga, hanggang sa kahapon, relax lang ako pumunta sa Supreme Court. Hindi ko na na-experience yung dating na-experience ko na aligaga ako, hindi ako makatulog. Ako, relax lang. May nababalitaan ako sa yung mga GC namin sa reviews na hindi daw siya nakatulog, hindi ano. Pero ako, hindi ko pinapansin yung resulta. Basta ako, nanonood pa nga ako ng mga YouTube pampatulog eh. Hindi Oo. ko iniisip kasi sabi ko, wala na ka nang magagawa dyan. Basta ako, hiningi ko na yan. Pag talagang sa akin yan. Mm-mm. Pero attorney, nabanggit ninyo, kayo po ay 11 beses na nag-take ng bar examination at itong pang-11 nga ni po finally iginawad, ibinigay sa inyo ng Panginoon. Sabi nyo kanina ho, attorney, parang minanifest nyo na. Inalis nyo na yung mga negativity bagkos ay kinintal ninyo sa isip ninyo, kailangan papasa ako, dapat makapasa ako. Parang naging ganun ho ba, attorney, yung inyong panuntunan? Yun na talaga ang inano ko, yung bibigay Ikinintal. na sa akin ni Lord yan. Mm, Oo. mm. So, attorney, balik natin ho yung balik ho tayo sa pagkabata po ninyo. Nabanggit niyo po kanina na ang inyo pong mga lolo at ang inyo pong mga lola, taga rito po sa Santa Cruz. Ngayon, attorney, nung kayo... Ang, Mm-mm. actually, ang talagang taga Santa Cruz yung lolo ko. Yung Bali, lolo. binata pa siya, medyo bata pa siya nung nag-stow away siya, lumuwas ng Maynila Mm-mm. para makipagsapalaran sa Maynila. Mm-mm. Nagtrabaho siya roon. Ewan ko kung ano, hindi ko na nalaman kung ano yung mga naging trabaho niya. Mm-mm. Kasi ang alam ko lang, doon na sila nagkakilala sa Binondo ng lola ko. Hanggang sa naging mag-asawa sila, ipinanganak yung tatay ko, panganay tatay ko, then at iba pang mga kapatid nila. Mm-mm. Okay. So, attorney, nung bata pa kayo, ano ho ba ang pangarap ninyo? Yan na ho ba talaga? Ang Isang ganap ng maging ang unang ang unang abogado? pangarap ko maging military officer muna. Mm-mm. Pangalaw, second choice ko yung pagiging abogado kasi sabi ko nung na-frustrate ako after nung matapos ko yung advanced ROTC sa MLQU as a corps commander for batch 8788. Nag-a-apply ako sa military, na-frustrate ako, hindi ko naituloy. So, although nasa first year law na ako noon, tinuloy-tuloy ko na. Mm-mm. Sabi ko, pag naging abogado ka, kapitan ka naman kagad Oo. kung sa military ka. Oo, Then at oo. the same time, marami kang choices. Pwede ka sa government, pwede ka sa sa other Private. public offices, Oo. pwede sa private, sa corporation, pwede kang mag-private practice. Mm-mm. So, at least kahit pa paano, attorney, second choice, second option nyo na ang pagiging abogado kung sakasakali. Actually, kasama rin yung sa option. Na, first priority ko lang muna yung kung ano yung pwede ako dahil graduate nga ako ng criminology, then Mm-mm. same time, advanced ROTC graduate ako, tsaka probationary second lieutenant graduate. Mm-mm. Yun muna ang ano ko, yun yung unang, siyempre, kasi hindi naman lahat ng naglolo, wala munang unang tinapos. Marami dyan, naging accountant muna, naging engineer, yung teacher, at kung ano-ano pa. Mm-mm. Mm-mm. So, attorney, saan ho kayo kumuha ng yung undergraduate study nyo po, yung Bachelor of Science in Criminology? Sa MLQ ako graduate ng criminology. Okay, and then afterwards ho, saan na kayo Doon din nag-continue? ako nag-aral ng law. Law school? O 2.5 years ako ron, then nag-transfer ako sa University of Manila. Doon ako Ah, graduate noong
1992. 1992. So, nung 1992, attorney, nag-take ka agad ng bar examination nun. Eh, hindi, nag-take ako ng civil service, pumasa naman. Mm-mm. Tapos 1993, nagkayayaan kami ng mga brad ko, o, mag-review. Mm-mm. Doon nga, na-meet ko nga yan si Jose Claire Castro. Okay. Kasi sa MLQ siya nag-review nun. Oo. So, Naging barkada. mm-mm. Pagkatapos ho ng review nyo, yung unang review, kailan ho kayo unang nag-take ng bar examination, attorney? Actually, 1993, kaya lang parang hindi naman ako totally nag-review proper. Oo. Lakasan lang ng loob, kumbaga. Mm. Okay. Parang experience lang para tignan ko yung ano eh. Tapos, yun nga, siyempre, hindi pinalad dahil mababa yung grades. 1995 uli. So, from 1993, 1995, lumaktaw ng isang taon. Oo. Kasabay ko nga ano niyan, si Judge Robert Renido. Okay, si Judge po ay kakilala ho ni attorney. So, hi kay Judge Renido po. And also, attorney, pagkatapos nun, nag-second try kayo, hindi na naman kayo nakapasa. Eh di ho ba, hindi ba kayo pinanghinaan ng loob nun, attorney? Hindi, sabi nga nung isang kabrad ko, subok lang uli. Subok, sabi natin, kuha uli. Hindi ko Okay. mahuli ako, 1996. Okay, the following Hindi pa rin year. pinalad. Oh. So, ginawa ko, para makahuli, nag-refresher ako Mm-mm. sa Arellano University. Mhm. Kung saan, naging professor ko pa yan si Chief Justice Hesmundo. Mm. Tapos, attorney. Tapos, supposed to be, magte-take ako ng 1998 bar. Unfortunately, may karoon ng car accident. Medyo na-injured ako. Na wala yung focus ko sa review. So, hindi mo na ako tumuloy. Mm-mm. Nang hinayang na naman ako kasi nung lumabas yung resulta, ang daming pumasa, almost 40%. Mhm. Tapos yung pinahiram ko ng libro, pumasa. Tapos ikaw hindi. Hindi naman ako kumuha. Kaya Okay, okay. tinuloy ko nung 1999. Ah. Terror naman ng 16% lang ang pumasa. Mm. Ang baba. Oo. Oo. At tapos, Refresh lang uli ako. Tapos 2001, pang ilan na yun, nag-review attorney? uli ako. Doon 2001, pag after ng review mo, nag-exam ka ulit. Pang ilan ng take mo nun? Panglima yun. Pang-5. So, hindi ka ba attorney noon? Parang, teka, parang ako'y natatagalan na dito Pang-5 na ito. Parang ayaw, gusto ko ng sukuan. Dumating ba sa punto ng buhay mo yon, attorney? Lately na lang, itong nung Pang-8 na, pang-10. nung after nung pangsyam. After ng Kaya pansya. lang nung pangsampu nag-online, di ba? Oo. Nung 2003. Oo. Nag-refresh ako noong 2019, sabi ko for the last time. Mm-mm. Kaya tapos nag-pandemic, hindi natuloy hanggang sa na establish yung digitalization, yung online bar exam. Mm-mm. Hindi naman ako nakakuha ng 21-22 kasi Pandemic din. na distract ako dun sa pandemic as well as yung mga swab test. Oo. Nang hinayang na naman ako kasi after nung January 2020 exam, bukod sa iilan lang ang tanong, ang dadali pa. Mm-mm. Kahit hindi ka mag-review, kayang sagutin yung iba. Sayang, kumbaga. Tapos biglang nung naglabas na resulta, 72% pa ang Ang passing dami, oo. rate. Oo. Sabi ko, malas talaga. Okay. So, after 2022, Oh. nawala kami sa DAR, supposed to be, dapat mag-take ako. Mm-mm. Hindi ko tinuloy. Mm. So, nakapasok ang boss ko sa land bank, sinama ako, Mm-mm. March 2023. Doon ako nag-review. Mm. Kaya lang, medyo matagal yung naging pagitan, hindi ako nagkapagtuloy-tuloy pagbasa. Ikinuha ko na kasi hindi ko na yung refresher course ko hanggang 2023 lang pwedeng gamitin eh. Mm. Medyo, tapos nag-overconfident. Mm-mm. Paglabas ng resulta, 73.49. Mm-mm.
Ano ba dapat ang passing So, rate niyan, attorney? 75 pa rin. 75. Okay. Last year lang naman nag-reduce ng 74 eh. Okay. Ngayon, 75 pa rin eh. Okay. So, sabi ko, try ko nga for the last time. Total, online na to. Ayusin ko yung pag-aralan ko yung alak form na pagsagot Oo. para, so, nag-refresh uli ako sa PUP, online refresher course. Anong taon na po 'yon? Ito lang. 2024, 2025. Oh. So, after ng review, doon na rin ako nag-enroll sa PUP ng 2025 bar review. Okay. Tapos tuloy-tuloy na yon hanggang sa Mag-take ka ng matapos yung bar exam. Okay. Alam niyo po ba, attorney, hi po sa presidente po ng PUP, taga Buwak po 'yon, si Presidente Muhi. Taga rito po 'yan sa atin. Oho. So, so attorney, pagkatapos noon, ano yung baon-baon mo no nung ikaw ay nag-e-exam na nung balik mo kami sa punto na ikaw ay nagsasagot ng mga papel inyong examination para sa bar? Wala ka bang alin yung Siyempre, saan ka nahirapan? O, syempre sa tagal na rin ng ac- actually, paulit-ulit na. actually, hindi mo mag-gauge eh. Mm. Kung saan pa yung hindi ako nahirapan, yun pa yung yun pa yung pinakamababa kong isang subject. Oo Yung nga. political law. Oo. Alin ho ba dun yung sa palagay mo mas mahihirapan ka? Ang dapat mahirapan ako sa commercial, pero hindi eh. Mm. Pero okay naman yung commercial. Pero actually, nung 2023 bar, nag-prepare talaga ako even sa political. Hindi ko lang ini-expect na ganun kababa yung Kaya nga nung naalala ko nung nung ina-announce yung mga examiner ni Justice Amy Lazaro Javier, yung nakasabay kong kumuha dati nung 2003 bar si Attorney Eduardo Natura Jr., the terror. Siguro siya yung nag-check ng papel ko sa political. Oo. Kaya mababa. Oo. The terror eh. Oo. Sabi mo, attorney, in one of your interviews, medyo hindi ka confident pag sa salita ng Ingles. Hindi kasi, kaya nga medyo may deficiency ako sa Yan yung lagi na pupuna sa akin sa grammar pagka Oo. Misa yung past present tense. Kaya, yan yung habang nagtatrabaho, naggagawa ng comments sa mga board meeting, committee meeting sa land bank na ginagawa namin para kay director. Yun yung pinag-aaralan ko, yung minsan chinecheck ko yung sarili ko. So kaya pinag-aralan ko rin yung alak para simple lang the way you answer, direct to the point, simple, tsaka brief and concise. Pagsagot mo ng yes, bakit yes, tapos supporting law or jurisprudence, application ng law or jurisprudence dun sa facts, then final conclusion na. Attorney, meron ka ng magandang, as a matter of fact, you're a chief of staff ng isa sa mga direktor ng Land Bank. And marami ka na ring mga magagandang mga stint sa gobyerno. As a matter of fact, nabanggit nyo na kayo rin ay nagsilbi sa Department of Agrarian Reform. Pero bakit, attorney, pinilit nyo pa rin na mag-take ng examination sa bar samantalang meron ka naman ng civil service? Gusto ko kasing ma-experience yung mag-practice ng law to handle actual cases, yung mga labor cases, to help yung mga indigent area, lalo na yung mga inaaping mga manggagawa na tinatanggal. Illegally dismissed employees. Then yung, siyempre, may mga lumalapit sa akin minsan, paano ba to? Paano mapapila ng kaso to? Hingi ng siyempre, kung hindi ka abogado, hindi mo siya pwedeng represent sa court. Correct. Pwede ka lang gumawa ng pleadings or in his behalf, siya pipirma. Katulad ng ginagawa ko sa isang retainer noon, kung pag wala yung lawyer, yung corporate officer with an SPA or corporate secretary certificate ang pumipirma sa pleadings Pero in hindi behalf of the corporation. pero hindi ko yung makikipagdebate doon sa loob ng korte. Oo, kasi minsan pag natapat ka sa mga judge saka mga na suplado, like what happened
one time nagmanifest ako sa Mindoro dati sa isang criminal case. Nagmukhang tanga ako eh. So, yun ba parang naging ano mo yun, naging, kumbaga, naging inspirasyon mo para kahit na 59-year-old ako, kukuha at kukuha pa rin ako ng bar. Yun nga yung isa sa inspirasyon ko, yung based on my experience, ano, talagang sabi nga ng mga kabrad ko na lawyer, lisensya na lang kulang dyan kay Reggie, sabi nila eh. Mm-mm. When it comes to legal knowledge, minsan, so, mas marami pang alam sa amin yan, sabi ng mga kabrad ko. Mm-mm. So, attorney, pagkakita mo, nakasama sa list yung pangalan mo, anong naisip mo agad? Actually, ang una ko lang nakita, Mm. may Regio. Mm. Pero hindi ko nakita yung pangalan ko kasi natatakpan ng mga stand dito kasi nasa kabilang gilid kami, sa tapat kami ng stage eh. Oo. Hindi kami dun sa nilalabasan ng screen. Mhm. Kaya pinatignan ko dun sa staff ko na kasama na nag-aantay din ng resulta. Mm. Sabi ko, tignan mo nga yung may Regio akong nakita, tignan mo nga kung anong pangalan. Kasi dati, nung nag-take ako 2099 tsaka 2003 bar ba yun, may Regio din noon, kaya lang iba pangalan. Oo. Noong 99, Regio din siya from Marinduque pero laking Quezon, si Mm. Cleto. Mm. Cleto ba yun? Basta Regio yun. Mm. Tapos nung babae naman. Mm. So kaya sabi ko doon sa staff ko, pakitignan mo nga. Sabay tingin niya sa akin, tingin niya nakita. Tinanong niya sa ako, Oo. middle name mo ba Rivera? Oo. 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 Pasado ka na. Nauna pa. Siya pa, naiyak pa siya nung actually, siya pa yung naiyak nung makita niya yung pangalan ko. Oo. Oo. Wow. Sabi ko, yes. Oo. Napayes na lang ako. Maliban ho doon, attorney, sa kasama mo sa trabaho, may kasama ka bang kapamilya? Wala kasi nasa Bulacan yung misis ko. Oh. Yung dalawang anak ko naman nasa trabaho. Yung isa nasa review. Mm-mm. Yung isa nag-aaral. So, nung sinabi sa iyo na eto na, Regio, Eduardo, ikaw ito, sinong naisip mo po, attorney? Siyempre, Anong naisip unang-una, mo? sa lahat, yung Panginoon muna. Mm-mm. Kasi, kung hindi dahil sa Kanya, tingin ko, hindi ko magagawa ang lahat. Mm-mm. So, ngayon ba? Tapos pangalawa, siyempre, yung pamilya ko at yung mga taong nasa likuran ko, tumulong sa akin, kasama yung boss ko, Mm-mm. at yung mga yumaong magulang ko, at saka yung dati kong katrabaho na kabrad ko na isa sa natatandaan ko na lagi niyang nag-i-encourage sa akin before. Mm. Tapos, attorney, nung nakita nila na ikaw ay nakapasa nga and 59-year-old, maraming mga nag-interview sa inyo base dun sa nakita ko, napanood ko on national television Oo, and sa social nag, media. actually, nagpapaalam na nga yung kasama ko, may gagawin pa siya, no? Kaya lang, sandali, pinagbigyan ko na. Oo. Hanggang sa nagme-message na lang, baka pwedeng may schedule for interview, Mm. ganito. Mm. Ngayon Tapos ikaw. Mm. sabi nga nung kabrad ko na isa, na taga Quezon City yun, pagbibigyan mo lang, Brad, kasi kahit pa paano, marami kang may inspired, lalo na yung mga nawawala na ng pag-asa. Tama. So, attorney, ngayon na ang tawag na sa iyo, attorney, ganap ng attorney, hindi ang maliban hindi pa lamang ikaw officially nakakapag-oath kayo, nakakapag-oath. Meron na po bang schedule ng oath taking, attorney? Naka-schedule siya on February 6 On sa February Philippine 6. Arena. Pero ngayon, That's why kanina naglabas ang Supreme Court ng yung through email yata or tsaka sa social media ng yung guidelines para sa clearance. Otherwise, hindi ka makakasama sa Philippine Arena sa outtaking. oo. So, attorney, parang ngayon ba nasa cloud 9 pa rin kayo? Parang normal na sa akin. Normal na Kasi sa iyo. during the time na nasa parang hindi na siya ganun unlike nung panahon na talagang eager pa ako. Oo. Kumbaga sana parang ito para ma-fulfill na lang yung buong
pangarap ko sa buhay na ano, Mm. yung at least may experience kong mag-practice ng law Oo. So sa attorney, sarili kong mm. at ako rin ang pipirma ako yung ano, Mm. Ano hindi ho, ibang lawyer. oo. Ano ho ba ang ipopursue po ninyo na specialization sa pagiging abogado po? Sa corporate lawyer po ba? Or ano po ba? For government? Ano po? Family? Kung depende. Pwede naman ako sa criminal, civil, or and labor. Mm. So, attorney, Eh, kayo po ang pinakaunang abogado sa pamilya. so far ako, Mm. Bakit ho ba yung sinasabi niyo ho dun sa isa sa panayam ho sa inyo, sabi ninyo gusto rin ninyo hopefully na isa rin sa mga pinapangarap ninyo na kung sakali kayo'y makapasa, yung mga anak ninyo ma-inspire din sa inyo kaya pinilit nyo rin na magtapos at the same time pinilit nyo makapasa. kaya actually, talagang kaya pinili ko makapasa. Gusto kong ma-inspire o ma-encourage ko yung, kahit isa man lang sa anak ko na Mm. mag-take ng law at ambisyon na maging isang abogado. Ilan po bang anak nyo, attorney? 5. 5. Okay, so meron tayong feed. Okay, so attorney, kanina ho, nabanggit nyo rin na yung nais nyo lamang na ma-inspired, yung inyo pong anak o yung mga anak ninyo. Pero alam nyo ba, attorney, Pati pamangkin ko, tsaka yung ibang kamag-anak ko na baka gusto rin. yung mga kapamilya nyo. Pero dahil sa Oh. nangyari po sa inyo, attorney, hindi lang po mga kamag-anak at mga kapamilya nyo yung na-inspired, bagkos ay ang sambayan ng Pilipino. Eh, salamat naman, na-impress sila. In fact, natutuwa na nga din ako kasi yung mga katulad kong law graduate na dating kumuha na huminto na, gaya ng ibang mga kakilala ko, na-encourage tuloy silang mag-review or mag-repress para mag-take uli ng bar. Correct. Oh. As a matter of fact, yung amin isang board member ay nag-post din na sabi niya ay may edad na siya, mas may edad daw ho ata sa inyo, pero dahil sa nangyari sa inyo, lalo pa at ang pinagmulan, ang mga ninuno ay galing sa Marinduque, particular sa Santa Cruz, ay na-inspired na rin daw siya na mag-enroll next this year sa law school. So nakaka-amaze, attorney, yung nangyari po sa inyo at nadulot na inspirasyon nito para sa mga mamamayan, lalong-lalo na yung ating mga kababayan din po sa lalawigan ng Marinduque. So, what's next, attorney, after this? So far sa ngayon, nagpa-plan pa. Siyempre, hindi naman tayo pwedeng umalis agad sa trabaho dahil may pamilya tayo. At pangalawa, siyempre, kailangan mag-usap muna kami nung boss ko kasi siya yung nagbigay sa akin ng magandang oportunidad at pag-asa during pati sa review, sumuporta. Siyempre, hindi mo naman pwedeng iwan yung sa DAR pa lang, magkasama na kami ng boss ko. Mm-mm. Kaya, siyempre, kailangan, kung lumabas man ako sa land bank, may kapalit naman na tatrabaho at tutulong Mm-mm. At sa kanya. kayo ho sa Land Bank ngayon, ay coterminus ho kayo ng direktor. Si direktor, ano pong pangalan ni direktor? Attorney David Ero po. Si Attorney David. Attorney, anong sabi sa iyo ni Attorney David nung nung nalaman niya na yay, pumasa si Attorney Rehio? Siyempre, kinongratulate ako. Mm. Attorney Ed na tawag, tapos Panyero. Panyero. Siyempre. Oo. Oh. Oh. Kanina nagkita In ho ba fact, kayo? Pagpasok nyo kanina? Hindi, kasi usually, ang board of director, hindi naman sila required na laging pumunta. Correct. Oo. Even sa committee or board meeting lang. Oo. Correct, Or pag gusto lang nilang pumunta. So hindi pa kayo nag-meet personally ngayon, araw ni anong inyo pong Hindi principal? pa. Kasi hindi pa naman. Ang instruction lang niya, mag-usap kami nung isang kabrad ko, yung para sa mga trabaho this 2026, kung paano gagawin. Then kung ano yung plano in the future, kung kaya sabi ko doon sa kabrad ko, since hindi siya, ano yung plano niya? Lalabas ba siya or stay put siya? Ako lalabas, tutulong na lang ako sa yung ibang trabaho doon.
Mm. Okay. Nabanggit nyo, attorney, na magiging tagapagtaguyo din ho kayo noong ating mga kababayan na mga inaapi, lalong-lalo na ho yung mga inaalis sa trabaho, sabi nyo kanina. Ano ho yung ano nyo doon? Ano yung, kumbaga, yun ho ba ay dahil may pinaghuhugutan kayo, attorney? May mga Hindi kasi experience? naging experience ko na yan before. Mm, May mga lumalapit, o tulungan mo naman kami. Ganun. Wala, ito, tinanggal to eh. mm, Ito, maliit ang sahod dito eh. mm, Hindi, gago, file mo lang. Pagka, tutulong na lang ako. Tapos, pag papirmahan natin doon sa kabrad ko na namatay nga, siya ang mm. ako magpe-prepare, siya Oo, pipirma. oo. Ngayon, pag nanalo, siyempre may attorney's fee naman na award yun, yung 10% attorney's fee. Mm. O yun lang ibibigay sa amin. Tapos, inaabot na lang ako nung kasama kong lawyer. Oo, may nagpapatanong dito, attorney, saan daw po ba kayo magpaparehistro ng inyong IBP chapter membership? So far, hindi ko pa nga alam kung Bulacan, Manila, or Quezon City. Okay, oo. Sana po, attorney, makasama kayo ho ng mga miyembro ng IBP dito sa Marinduque chapter. Particularly, ang presidente ho nito, nabanggit mo, kabrad nyo rin po sa kasalukuyan. Hindi ko alam kung presidente siya or miyembro siya diyan ng Marinduque. Pero ang alam ko, presidente siya ng Mason Lodge siya sa si Attorney Orly D. Tapos na, Orlando D. naging presidente na po siya ng, Hindi ko lang kung sa IBP niya, diyan na rin. Dito po siya, kasama po siya ng kasalukuyan ng administration ngayon nila Attorney Larga naman at kasama sina Attorney Ivy Rio Florido ho. Kaya nga nung sa isang post, sabi ko sa kanya, Brad, minsan sama mo naman ako diyan sa Marinduque. Kaya ako, Oo, pag so, bibiyahe ka. sana maimbitahan ho kayo nila Attorney Orly at saka ng IBP Marinduque chapter din para one of these days maybe sa mga susunod na mga buwan makasama ho kayo makipag-partnership ho kung saan mang IBP chapter kayo magpapa-membership, attorney, mag-membership collaborate na lang kayo with IBP Marinduque chapter para makaabot ho kayo dito at the same time ay makita nyo ho ang sitwasyon ng lalawigan ng Marinduque. Siyempre, actually, matagal ko nang gustong makarating din dyan kasi gusto ko nga makita, makumusta rin yung pinsan ng tatay ko. Ang kilala ko lang kasi yung pinsan ng tatay ko, si Chu Victor. Mm-mm. Sana ako nakikinig siya ngayon. For sure, mapapanood ho itong ating programa. Baka may panawagan ka ho sa inyong mga kamag-anak sa bayan ng Santa Cruz. Doon sa mga kamag-anak namin dyan, ang lolo ko po ay si Felipe Reyes. Ang kilala ko pong tsuhin ko dyan na pinsan ng tatay ko kung tawagin ko si Chu Victor. Mm-mm. Na siya yung nag-aasikaso ng lupa na naiwan dyan sa angkan ng Reyes sa side namin, Mm-mm. ng lolo ko. Ayun. So, attorney, Kung nakikinig ka mang, Chu Victor, kumusta na? Ako si Edward to, anak ni Jaime, so, na pinsan mo. Attorney, kung buhay ang inyong mga magulang, lalo na ang inyong tatay at ang inyong nanay, ano ang gusto nyo pong sabihin sa kanila? Siyempre, isa lang sabihin ko, tay, natupad na yung pangarap, yung pangarap mo sa akin. Kasi siya yung nagsasabi sa akin noon, kung walang uli, yung tatay ko. Kasi nga, ang tatay ko, maraming pinangarap yan ka lang dahil sa kahirapan, hindi niya, kaya nga pinangarap kong maging military, kasi isa sa mga pangarap niya rin yung before. Mm-mm. Mm-mm. Ay, Mm-mm. So, for sure, tuwang-tuwa ho sila at nagdidiwang ho doon sa taas. Nga, sabi nga nung kapatid ko, yung nakarating dyan, yung sumunod sa akin, kung buhay pa lang tatay tsaka tatay, sigurado, tuwa yun, lalo na tatay. Mm-mm. Ilan po kayo magkakapatid, attorney? 5 din. 5 rin. Okay. Nung umuwi ho kayo, di yakap-yakap kayo ng inyong misis. Ay, hindi, normal na sa amin.
Natutulog na eh. So, nakahiga na. Oo. Tiyatawanan na ako. Sikat na sikat ka, sabi niya. Oo. So attorney, ano pong mensahe ninyo na nais ipaabot doon sa atin pong mga kababayan na siguro yung iba nakakailang beses na rin na nag-take pero hindi pa rin pumapasa. Yung iba naman medyo maedad na. Ano po ang inyong nais na iwang mensahe sa kanila, attorney? Siguro, unang-una sa lahat, magtiwala lang sa sarili at magtiwala sa Panginoon. Siguro, wag mawawala ng pag-asa. Sabi ko nga sa isang interview, di ba, habang buhay, may pag-asa. Mm-mm. Siguro, isa rin sa ano ko, tignan nila, baka mamaya naman meron din gustong kailangan silang baguhin sa sarili nila na gusto ng Panginoon. Katulad ng sinabi ko, dati kasi mayabang ako, overconfident. Kailangan tanggalin ko yun. Siguro, kailangan maging mapagpakumbaba na. Hindi na tayo bumabata, tumatanda na tayo. Hindi na natin kailangan makapag-away. Mm-mm. Konting depresya, lalo na yung mga utang-utang na. Mm-mm. Kung hindi makabayad, pagpasensya mo na. Pagpasa Diyos mo na lang. Mm-mm. Mm-mm. Kasi, the more na wala kang kaaway, puro kaibigan mo, lagi kang masaya, kawawala yung stress, mas madali ka nakapag-isip para mabigyan ng solusyon mga problema. Mm-mm. Kasi pag stress ka, tsaka yung galit ka, hindi ka nakapag-isip ng tama kasi nai-influensya ka ng maling pananaw sa buhay. Samantalang kung relax ka, masaya ka lang, para ba nga iba, chill-chill lang, mas kung may problema man, mas madali mong mabibigyan ng solusyon, mas madali ka makapag-isip. Correct. Dati hindi ganyan ang ano ko, konting argo, hindi na ako, ayoko ng ganun, kako, tumatanda na tayo, hindi tayo ba? Mm-mm. Siguro, kailangan na nating yung palawakin yung pangunawa. Mm-mm. So, attorney, ngayon ho ay 59-year-old kayo. Kailan ho ba yung 60 po ninyo? Kasi for sure yung 60 ninyo, very historical. Sa August na. Sa August na. August, So, August 8. for sure napakaganda ng celebration nyo ho na yun, attorney. Actually, itong 2026, year ko to. Year of the Fire Horse. Mm-mm. Fire horse po ba kayo? Oh, 1966 Abay, ako. saktong-sakto talaga, attorney. Ano talaga namang talagang pinag-adya po sa inyo. Yun nga sabi ko, talagang, yung blessing in disguise, biro mo, yung Fire Horse pa. Mm-mm. Nako, attorney, doon sa mga kabataan po, doon sa mga bago pa lamang makapasa na mga lawyer, ano po ang gusto nyong sabihin sa kanila? And also, attorney, doon sa mga kabataan din na nagbabala kumuha ng law, pero kapos sa buhay. Una, doon sa mga batang lawyer, huwag sana kayong maligaw ng landas, lalo na ngayon, ang karamihan sa mga nadidisbar at nasususpend na lawyer ay dahil sa pera. Huwag kayong pasisilaw sa pera kasi kung alam naman nila dahil marami silang nababasang Supreme Court decision na cost nung pagka-disbar or pagka-suspende yung pera, hindi yung pera ng client mo, nagamit mo, or yung dapat decision, judgment award, hindi mo na ibigay. Minsan, maliit na bagay, kumbaga sa malaki ang consequences. Tapos, may mga pagkakataon din, siyempre, yung, iba, yung good moral character, Mm-mm. minsan, na-involve sa hindi magandang bagay, ingat-ingat lang. Katulad yung iba, yung morality, what I mean, yung mga involved sa mga illegal, tsaka minsan yung pakikiapid na rin. Hindi na iwasan yun kasi lalo na pag mapalalaki man, babae. Oo. So, attorney, bago ko lamang kayo bitawan, kayo po ay nagsilbi rin bilang secretary at barangay kagawad ng Chinatown.
Barangay 296, Zone 28. Oo. So gaano ho kayo naglingkod? Bali, Gaano katagal kayo naglingkod doon? nag-start ako ng barangay secretary from 1994 to 2013. Mm-mm. Then, outright resign ako after filing nung certificate of candidacy na for Kagawad. Mm-mm. Then, nung manalo ko, nag-serve ako as Kagawad from at na-re-elect from 2000 mga 2000, hindi ko ma-recall kung Mm-mm. 2007 ba yun? Mm-mm. 2007 to 2016. Okay. Namatay yung chairman, na-appoint ako as barangay chairman kapalit nung namatay nung Mm-mm. October 22, 2016. So ngayon, attorney, ikaw ba ay may planong pang bumalik sa politika? Ayan yung ayoko na. Ayun na. Hanggat maaari, ayoko na. Okay. So, Kasi andyan lahat nasa politika, andyan lahat yung maraming ano yan tukso eh. mm-mm. And Nakita mo naman, di ba? oo. Scandal sa flood control. And speaking of which, Saka, attorney, hindi, hindi oho, ka matatahimik. correct, oo. So, attorney, Pwede ka naman magsilbi sa ibang bagay, di ba? correct. Kahit hindi ka kahit hindi ka maging konsyal, mayor, ano? Mm-mm. So, attorney, with the current situation na meron ho sa ating bansa ngayon, na kinakaharap ho ng ating bansa, at bilang isang bagong abogado, ano sa, kumbaga, attorney, ano sa, para sa iyo, yung paraang matutulong mo para sa bayan? Sa akin, wag na akong dumagdag sa problema. Pwede, bagkus dumagdag ako sa magbibigay solusyon sa problema. Ayun. Nako, dyan ko kayo bibitawan, attorney. Maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob ninyo. Baka may mga mensahe pa kayong nais bitawan o kaya naman po, attorney, baka may gusto kayong i-shout out or pasalamatan. Please go ahead po. Ang nais ko lang naman pasalamatan, una-una, ang dakilang lumikha. Ang mga taong sumuporta sa akin, ang boss ko, yung pamilya ko, at yung ibang mga brad ko sa Tri Delta Lex Fraternity na naniniwala at umaasa na kaya ko yung pumasa sa bar. Bukod sa pamilya ko. Ayun. Nako, maraming Then yung mga tao at yung iba pang tao na naniniwala na mga katulad ng mga naging tao ko, yung mga natulungan ko na alam nila dahil pag naging abogado ko, mas marami pa akong matutulungan. Ayun, nako. Salamat po, attorney, sa inyong oras. Napaka-humble po ni attorney sapagkat siya po ay, alam mo, nagamotor pa si attorney from, dyan ho ba kayo sa Maynila, yung office po ng Land Bank, yung headquarter po ninyo? O yung main office po sa Malate, Yung sa tapat Malate. ng Diamond Hotel. Oo, and from there kayo po ay nagabiyahe araw-araw po, attorney. Papunta po dyan sa Bulacan. Nagko-commute lang ako ng nagbabas ako, pero yung nakamotor ako from Santa Maria, Bulacan, papunta sa bahay sa Pandi, Bulacan. Ay, grabe ang pagiging humble ni attorney. Attorney, salamat po. Sana po ay maliban sa pagsisilbi ninyo para maging inspirasyon ng mas marami pa nating mga kababayan, ay maging daan ito at instrumento para sa mga kababayan natin na mas matulungan nyo pa, mas marami pa kayong matulungan sa hinaharap, lalong-lalo na yung kulang na kulang sa aspetong legal. Sana nga. Ayan. Naku, attorney, maraming salamat po. Yan po si Attorney Ed Regio ng ang atin pong bar passer ng 2025 at ngayon nga po ay isa ng instant celebrity. Attorney, wag niyo po kaming kalimutan ha pag kayo po ay ganap ng artista. Baka maimbitahan tayo ni Coco Martin. Ayan Sa ako. Batang Quiapo. So, pero bago ho yun, attorney, looking forward ho kayo na makabisita kayo dito sa Marinduque at sana ho ay magkita-kita personally dito po sa ating lalawigan. Okay, sige. Pag kung sakaling masama ako ni Attorney D, Oo. one time dyan,
try kong mag-reach out sa'yo. Ayun, nako. Eh, ah, Maraming salamat po. Yan po si Attorney Ed Regio, ang kakapasalamang po sa nakalipas na bar examination. At tayo ho ay natutuwa sapagkat tayo ho ay kanyang pinaunlakan na maging kabahagi dito po sa ating programa. At daliretso po tayo mga kabarangay, kayo pa rin po ay nanonood sa ating pong balitaan, Erguhan at Balitaan with DJ Myong. Special shoutout po sa mga taga Torrijos, lalong-lalo na sa mga taga Milaor at sa mga taga Bunliw, gayon din po sa mga taga Suha at Bolo, kina Kapitan Elmer, at gayon din sa Barangay Dampulan pala. Special shoutout po sa inyo. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kabarangay at sa lahat din ng ating mga kababayan na ngayon po ay nanonood dito sa ating programa. Pero nais ko lamang hong ibigay sa inyo sapagkat isa ho sa mga learnings na atin hong ibinahagi sa atin ng atin pong panauhin kanina, si Attorney Ed, ay sabi niya, hindi lamang ang sarili ang iniisip po ni Attorney Ed. Bilang dating barangay kagawad at barangay chairman, iginiit niya ang kahalagahan ng disiplina at integridad sa serbisyo publiko. Sa kasalukuyan, siya po ay isang empleyado ng Land Bank of the Philippines at ngayon nga po ay isa ng ganap na abogado, dala ang karanasan, pananampalataya at aral ng paulit-ulit na pakikibaka. Ang kwento po ni Attorney Eduardo Rivera Regio ay patunay na hindi hadlang ang edad, hindi kaaway ang oras, at hindi wakas ang pagkabigo. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung ilang beses kang bumangon sa kabila ng pagkatalo. Para sa mga Marinduqueño at sa buong bansa, ang kanyang pangalan ay hindi lamang nasa listahan ng mga pumasa sa bar. Ito ay simbolo ng katatagan, tapang at pananampalataya. At para sa mga nag-aalinlangan kung huli na ba ang lahat, malinaw po ang mensahe ni Attorney Ed. Hindi pa huli. Hanggat may buhay, mayroong pag-asa. Sa lahat po ng ating mga kabarangay na nanonood ngayon dito sa ating programa, kay RM Trevor, kay Maria Yolalia Tapalia, good evening everyone. Salamat po sa inyo. At magkakitaan po tayo bukas sapagkat kami po'y mamimiesta dyan sa Barangay Bunliw. Ang putong Bunliw ay gusto ko na ulit matikman. Special shout out kay Kagawad Greg na nagpatikim sa akin ng kanyang napakasarap na anong tawag dito ay dinuguan with putong bunliw kagabi diyan sa kanilang barangay night sa Barangay Bunliw. And sa lahat pa rin po ng mga nanonood dito sa ating programa, thank you so much po. And once again kay Attorney Ed, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam. Oras sa Pilipinas at sa buong kapuluan, it's 9:01 in the evening. At yan po ay inihatid sa inyo ng ating mga program sponsor. Ano ba ang mga program sponsor natin na nakalatag dyan? At babati po muna sa inyo bago ako pang magwakas. Babati po muna sa inyo ang atin pong Congressman Reynaldo Salvacion ng pagpasok para sa pagpasok ng taong 2026. Ang sarap lamang ho na kayo ay aking makadaupang palad muli, lalong-lalo na yung mga taga-barangay Bolo. Maraming salamat po sa pag-asikaso kinakagawad at sa mga kay Kapitan at sa mga barangay tanod na nag-assisti ho sa atin kagabi. Maraming salamat, and grabe ang sayawan ho namin dyan sa Sitio Milaor, Barangay Poblacion, Torrijos, Marinduque sa kanilang asyetehan. And ngayon din po ata, hindi ko alam, sa De Villa po ata ay piyesta o kaya po ay dyan sa may Masalukot po baga. Ay piyesa, may nag-imbita sa atin kaya lang sobrang layo po. At the same time, meron ho akong prior commitment ngayon sapagkat ako nga po ay nakasalang para sa ating erguhan at balitaan. Marami pa ho tayong mga dapat pag-usapan pero yan ho ay ating
pagkukwentuhan, pag-ierguhan sa mga darating ho na mga araw, lalong-lalo na yung usapin tungkol sa pier sa Balanacan Port. Malapit na naman na ho ang Holy Week. Ay, sana naman yung magiging problema yan. And mga activities ho sa nalalapit na February 21 para sa pagdiriwang ng araw ng Marinduque. So marami ho tayong babalangkasin na mga usapin dito po sa ating erguhan at balitaan. Magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang paalala. Nais lamang pong bumati sa inyo ng ating Congressman Reynaldo Salvacion. Sa harap ng kamera, mga minamahal kong kababayan, kapwa ko Marinduqueño, ito ang inyong Congressman, Kuya Ray Salvacion, isang native Marinduqueño. Kasama ko po ang aking may bahay, si Ate Bernie Salvacion, na kami po ay bumabati sa inyo ng isang masaganang bagong taon. Yehey! Yeba! Ilang araw na lamang po at magpapaalam na ang masalimuot na taong 2025. Hindi po natin maikakaila na ito ay naging taon ng mabibigat na pagsubok. Taon ng pagmulat sa mga kakulangan ng sistema, sa mga sugat ng ating lipunan, at sa masakit na realidad ng korupsyon na patuloy na humahadlang sa tunay na pag-unlad ng ating bayan. Marami ang nadismaya, marami ang nagalit, marami ang napagod, marami ang nagdusa, at marami ang nagtanong kung kailan ba talaga magbabago ang takbo ng ating kasaysayan. Sa kabila po ng mga pangyayaring ito, habang isinasara natin ang pahina ng 2025, hindi po natin sana ito gawin ng may galit o kawalan ng pag-asa. Bagkus, gawin po natin itong ng may panalangin, pagninilay at matibay na determinasyon, matuto mula sa mga pagkakamali ng nakaraan. Sa pagpasok natin sa taong 2026, salubungin po natin ito ng buong puso, may paninindigan at paniniwala na tayo ay uunlad at giginhawa ang pamumuhay. Tandaan po natin, tayo pa rin bilang mga Marinduqueño sa ating mga sarili ang gaganap at gagawa ng paraan upang ang ating mga pangarap na kaunlaran ay ating makamtan. Ang tulong ng pamahalaan ay naririyan bilang gabay at sandigan, mga tulong na magagamit natin upang magsikap, magtiyaga at magkaroon ng maayos at permanenteng kabuhayan sa tamang pamamaraan. Kaya ako po ay taos-pusong nakikiusap sa bawat Marinduqueño na sa pagpasok ng bagong taon, ipagdasal po natin ang ating lalawigan, ang ating mga pinuno at ang ating bansa. Idalangin natin sa Panginoon Diyos na baguhin niya ang mga pangyayaring tila matagal nang nakasulat sa kasaysayan, ang kultura ng katiwalian, ang pananahimik sa mali at ang pagtanggap sa pamahalaang kulang sa pananagutan. May isang pahayag sa kasaysayan na binitawan ng isang magiting na pinunong Pilipino. Ito ang kanyang sinabi, "I would rather have a government run like hell by Filipinos than a government run like heaven by foreigners." Kung atin pong iintindihin, malinaw po na ang diwa ng mensaheng ito ay ang pagmamahal sa kalayaan at tiwala sa kakayahan ng mga Pilipino. Ngunit ngayon po, sa makabagong panahon, malinaw ang ating panalangin at paninindigan. Hindi natin dapat tanggapin ang isang pamahalaang run like hell dahil sa korupsyon. Ang nais natin ay isang pamahalaang pinamumunuan ng mga Pilipinong may takot sa Diyos, may konsensya, may integridad, katapatan, at may tunay na malasakit sa mamamayan. Bilang gabay at paalala sa ating lahat, nais ko pong ibahagi ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Ikalawang Kronika, Kabanata 7, Talata 14, ang sabi po dito, "Kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang aking muka at tatalikod sa kanilang masasamang gawain, aking diringgin mula sa langit, patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain." Ito ang ating pag-asa na kung tayo ay magpapakumbaba, mananalangin at kikilos para sa tama,
kayang baguhin ng Diyos hindi lamang ang ating kinabukasan, kundi pati ang direksyon ng ating kasaysayan. Ang 2026 ay sasalubungin natin bilang taon ng panibagong pag-asa, taon ng paglilinis, pagbabagong loob, at masaganang pagkakataon. Naway ito ang taon ng mas matuwid na pamumuno, mas aktibong mamamayan, at mas nagkakaisang Marinduqueño. Masagana hindi lamang sa proyekto at kaunlaran, kundi sa katapatan, tiwala at malasakit sa isa't isa. Bilang inyong kinatawan sa Kongreso, hangad ko po na patuloy akong magsilbi ng may malinis na konsensya, bukas na pamamahala at matatag na paninindigan laban sa korupsyon. Ngunit naniniwala ako na ang tunay na pagbabago ay mangyayari lamang kung tayo'y magkakaisa kasama ang Diyos bilang ating gabay. Mga kababayan kong Marinduqueño, magpaalam tayo sa 2025 ng may aral sa puso at salubungin natin ang masagana at mapagpalang 2026 ng may pananampalataya, pag-asa at pagkilos para sa tama. Binabati ko po kayo ng maligayang bagong taon sa ating lahat. Mabuhay ang Marinduque, mabuhay ang mga Marinduqueño, mabuhay ang Pilipinong may dangal, pananampalataya at malasakit sa bayan. Yehey! Yeba! God bless us all. God is good all the time. All the time, God is good. Maraming salamat po at magandang araw pong muli sa ating lahat. Mabuhay! Viva Marinduqueño! Viva Marinduque! Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Yehey! Yeba! Happy New Year! Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Lalawigan, kasama ang inyong DJ Myong ng bayan. Hey! Hey! Woo! Woo! Aba, hindi man lamang nagbigay ng cue ang ating direktor. Alright, tayo po muli nagbabalik sa ating pang programa. Ito pa rin ang inyong DJ Myong. Kayo po ay patuloy na nanonood sa ating live feed. A special shoutout kay kabayang Rene Hamilia. Sabi niya magandang gabi po sa ating lahat. Napakagandang interview na nakakataba ng puso. At yan po, ang oras sa Pilipinas, it's 10 past 10 minutes after 9 in the evening. Bayan, pwede ring bati- Maraming salamat po sa lahat ng nakiisa sa ating programa. Magkakitan at magkarinigan po tayo sa kapares na oras sa timpilan. Dito lamang po sa Erguhan at Balitaan. A special shoutout muna kay Kuya Christopher. Kuya Christopher C, kay Kuya Barok at kay Madam Aisel C na ngayon ay nagpapaganda dyan sa may kanilang restaurant. Pero linaw-linaw daw yung TV dyan ay. Marinduque TV nasa channel. Okay, kami po ay pansamantala na magpapaalam mga kabarangay. Podcast, hatid ay Ito po ang inyong DJ Myong, kasama po si Mr. Jopet Lumagbas at si Direk Christian Paul Villaruel para lang at sa lahat ng bumubuo sa Marinduque News Network. ngayong araw nga. A special shoutout din muna sa lahat po na nanonood kay Adrian Rosolueta, kay Reginald Reggie De Luna, gayon din kay Yuki Toshiro, and kay Rhea Kapangyarihan Baluyot, kay Eva Mingi, Jenny Pastoral, Eileen Pimentel, Gregoria Sulueta Lasso, kay Marie Marquez, Mutia Zelda Melendres, Nizela Magdasal, at kay Kapitan Narding Narsoles, ay kay Cap Narding Narsoles. Marinduque niya, ikaw ba ya ang bida? Ngayong araw nga din po ay nandini sa Marinduque. Sa harap ng kamera, sa'yo ay nagpapasaya. At tayo po ay magbabalik sa mga darating po na mga araw. Pakinggan nyo po muna ang aming sound bite. Ay, hindi pala sound bite. Hindi ito sound bite. Ito po ay ang aming audio background. Buksan ng Facebook, pati na ang YouTube. Marinduque TV nasa Channel 3. Sa 50
floor ng buwak, tayo nag-broadcast. Hatid ay balita, impormasyong tapat. Makinig, manood, at magpa-shoutout para laging in sa latest happening. Ngayong araw nga rin po ay nandini sa Marinduque. Sa harap ng kamera, sa'yo ay nagpapasaya. Uy, nagpabati pala si Tita Susan Nase at si Tito Nelson Nase. Gayon din ang aking mga at ang buong Dream Favor family. Gayon din po ang aking mga kapamilya, ang aking nanay at ang aking tatay dyan po sa Mandaluyong City. Gayon din ang aking pamangkin. Happy birthday kay Colleen. Saya, And sa aking mga pamangkin, special shoutout sa inyo. Gayon din sa aking kapatid kay Beng, kay Tita Laga, kay Ate Cathy, and kay Kuya JB. sa'yo ay nagpapasaya. Programang tampok. Uy, nanonood din. Special shoutout daw kay Sir Adrian Rosales. Asalang mo daw ang ating Alpha Fuel. Ito po palang ating programa inihatid sa inyo ng Alpha Fuel. Kung gusto nyo pong magpakarga ng inyo pong mga gasolina at diesel, aba pumunta lamang po sa Petromax at sa Alpha Fuel. Ay magsamok, lakasan ng boses hanggang buwak at mugpo. Ako naman, DJ Myong, pansamantala nagpapaalam. God bless everyone. Mabuhay po ang bawat isang Marinduqueño saan mang panig ng mundo. Ay ang lalawigan, kasama ang inyo. Sa panahon ngayon, mahalagang may pinanghahawakan tayong tama, totoo at maaasahang impormasyon. Kaya naman dito sa Lucky 7 Cable Channel 3, ipinagmamalaki namin ihatid sa inyo ang mga programang nagbibigay serbisyo, gabay at aral sa bawat pamilyang Marinduqueño. Mula sa matapang na pagtalakay ng kalutang ng pulisya sa programang nagbibigay linaw at direksyon, ang Boss Program. Sa masusing pagbusisi sa balita at issue sa tsapa at sa araw-araw na pagninilay sa salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo. Kasabay na makatotohanang pagtutok sa mga pangyayari sa ang realidad at tuloy-tuloy na tulong at impormasyon sa serbisyong Senyo On. Nandyan din ang Carry On Air, ang boses ng mamamayan, Si Mayor Arvin de la Cruz. ang erguhan at balitaan, hatid ang init ng balitang lokal at ang balitaan sa sentro ng Pilipinas para sa mas malawak at mas malalim na pag-unawa sa mga kaganapan sa buong bansa. Lahat ng ito, impormasyon, inspirasyon at tunay na serbisyo sa publiko, mapapanood lamang dito sa Lucky 7 Cable Channel 3, sama-sama sa balita, serbisyo at tunay na malasakit para sa bayan. Sa bawat biyahe, sa bawat kargada, may tatlong pangalan na maaasahan. Dito, siguradong tamang timpla, tamang takal, at tamang halaga. Dahil sa Petromax, Alpha Fuel, at Powermax, priority ang kalidad sa bawat patak ng gasolina. Sa bawat pag-andar, kasama nyo kami para sa mas ligtas at tuloy-tuloy na biyahe. Petromax, Alpha Fuel at Powermax, the green and clean fuel. Mapagpalang araw, lalawigan ng Marinduque. Dito
Pasadahan muna natin ang ating mga balita ngayong araw. Salamat sa inyong pagsama sa ating Erguhan at Balitaan. Dream Favor Travel and Tours.